Let's now move on dito sa ating drip outdoors. Kasalukuyan ako nagpupuno ng ating stock water and bigyan ko na kayo ng updates dito. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. This is how the red box looks like after ng mga projects na pinagagawa natin. Tingnan nyo, matured na yung mga bato na nakalagay dun sa ating drip red box. Yung photos natin ay hindi na sila patay, tumubo na sila, and actually ay umuusbong na sila papunta dun mismo sa pond. I also like this plant. Ito ay nagsaboy lang ako dyan ng chili flakes and tumubo siya ng ganyan. Tapos parang nag-give shade siya dun sa ating the red box. It gives another layer dun sa view ng ating the red box, which looks really nice. Over on that side, nakakapag-harvest na ako ng sangkatutak na red Reuben dyan. Trim lang ako ng trim, tubo lang sila ng tubo. Update naman sa ating mga firecracker balloon swordtail, dalawa na lang sila. Unfortunately, yung male ay nawala, pero sure ako na kinain ng aso yung male. Unfortunately, itong ating mga femmes ay hindi pa rin nanganganak. As much as I really like na mga anak na itong mga femmes na to, hindi pa rin talaga sila nanganganak. So, anong gagawin natin? Nakita nyo dun sa floor area na napakadaming mga pakalat-kalat na shrimps, mga shrimplets, mga assassin snails. Dati ang problema ko dito sa pond na to, napakaraming pond snails, but now naubos na ng mga assassin snails yun. I really like how the river rocks looks like. Yung parang nature vibe talaga is kuhang-kuha nitong ating the red box. Unfortunately, as of right now, hindi pa natin ito matatawag na the red box kasi kulay green siya. So, the green box na ba to? Siguro in the future, kapag medyo marami-rami na tayong budget, ay baka bumili na lang tayo ng maraming firecracker, balloon swordtail para naman madagdagan yung mga isda ko dito. Wala talaga akong mailagay dito kundi yun lang at yung mga halaman. Nga pala, before I even forget, the reason kung bakit alam ko na kinain ng aso yung isang male nating firecracker is dahil naglagay ako ng sangkatutak na frogbit dito and nakita ko na yung mga frogbit ay kinakain ng aso. Dito over on the side, nakita ko na pakalat-kalat na yung mga frogbit and nahuli ko talaga sila in action. So if you guys think that everything goes well di sa Drip by Vinci, meron din ako mga misfortunes na nangyayari dito. Hindi lahat perfect. From time to time, nagkakaroon talaga ng disaster and hindi naman natin maiiwasan yan. Right on this side, nandito ang ating drip terrarium. Ito na po yung update niya. Napakaganda niya and ang saya-saya ko talaga sa kinakalabasan nito. If you guys are going to take a closer look, sobrang nag-thrive talaga yung mga damo-damong pinaglalagay ko dito, and what I really like about it is napaka-natural niyang tingnan. Like kung saan-saan ang tumutubo yung mga damo-damo. I know na marami pang kulang dito sa ating drip terrarium. Gusto ko pa talaga maglagay ng mga ferns, gusto ko maglagay ng mga moss, pero saka na natin siguro gagawin yan. Happy naman ako sa kinakalabasan niya ngayon. It looks a bit weird at night, hindi siya kasing vibrant kapag umaga kasi yung mga dahon na yan ay nagsasara sila kapag gabi na. So hindi nyo siya nakikita ng full bloom. Siguro videohan na lang natin to next time ng umaga para makita nyo ng maayos yung mga dahon dito. Napakaganda. Goldfish box and the plant box update naman tayo. Makikita nyo na sobrang gaganda ng ating mga koi and yung mga goldfish, yung regalo sa atin ni Call Me 30. Dati ayan na siya, ang laki-laki na talaga niya. Andyan din pala yung bigay sa atin ni MG Fishes. Hindi ko lang siya makita ngayon kasi mahilig siyang tumambay doon sa may area na yun. Ito kasing haba ng glass na to ay hindi lang yan yung swim area ng ating mga koi. Meron pa silang black area doon sa may side na yun, wherein doon nakalagay yung ating skimmer and yung dalawa nating wave maker para dito sa ating goldfish box. Updates nga pala para sa ating drip survivor. Ayan na siya. Yang nakikita nyong orange na yan, yan yung ating pinakaunang drip survivor. Nilipat ko na siya dito sa ating goldfish box and it seems like nagtathrive naman siya dito. 3 pirasong drip survivor na yung nalipat ko dito sa ating goldfish box and everyone on this pond is doing really well. Now, a few more updates sa ating mga mini plant box. Nakikita nyo na ito yung pinakauna natin ginawa. Makikita nyo yung mga red Reuben dyan. Sobrang gaganda ng tubo. Pati yung mga parrot feather. Mukhang nakasara lang sila ngayon kasi gabi na. Pag umaga, ibumubuka yung mga yan. Over on the side, nagtubuan na rin ang ating mga red Reuben. Actually, nagplant din ako dyan ng mga immersed na red Reuben. And hinayaan ko lang silang tumubo. It seems like nakapag-adjust na sila. They look perfect and nakakapag-harvest na rin ako dito sa mini plant box natin na to. Kakatrim ko lang a few weeks ago ng ating hydrilla. Sobrang haba na naman niya and dito na meron na naman tayong mga jungle val. Though hindi pa ako kontento dyan, hindi pa natin i-harvest yan, hayaan lang natin silang tumubo soon. By the way nga pala dito, naglagay ako ng mga PKBM roundtail, white eye. Tapos dun sa ating baba, nandyan na yung ating pinapagandang Ambulia garden. Lagi kong minemaintain yung Ambulia garden natin, tinitrim ko pag medyo mahaba na, nire-replant ko lang yung mga cuttings na nakukuha ko. Yung pala yung maganda sa Ambulia, cut and plant lang siya kasi stem plant siya. Hindi naman lahat ng project ay nagiging maganda yung kinakalabasan. Nandito yung 3 nating mini plant box. Ang problema ko dito ay nag-build up na siya ng lumot.
Makikita nyo na literal na nilulumot yung ating mga halaman dito. Sobrang kapal talaga ng lumot. Lahat itong tatlong plant box na to ay may lumot talaga. So dito nagtanim tayo ng Stricta, dito ay water wisteria, and dito meron tayong sunset. Meron pa ako nakitang water lotus ata yan, pero baby pa, so dyan ko muna nilagay. Tulad nga ng sabi ko, hindi naman lahat ng projects na ginagawa natin ay perfect yung kinakalabasan. So if you guys have any suggestions kung ano yung pwede kong gawin dito, let me know in the comment section. Abang ako yung mga sagot nyo. Though, meron akong isang naisip na solusyon. Siguro, ang gagawin ko ay bibili na lang ako ng mga immersed type ng mga plants na napili ko, and baka itanim ko na lang sila dito. Tapos, magka-cut and plant na lang ako para tumubo sila ng mas marami pa. Siguro, mas okay na way yun. Update naman sa ating mga kangkong. Medyo dull sila ngayon kasi eto si Moonscape, sabi niya sa akin, i-cut mo Sir Drip, tapos i-replant mo. Ayun, konti lang yung tumubo. Naubos tuloy yung ano natin. Pero sure naman ako, natutubo ulit ang ating mga kangkong. Hinahayaan ko lang sila dyan sa may filter box na yan. So far so good, kaso lang medyo mainit nga yung panahon ngayon, so I think kailangan ko i-spray down itong mga kangkong na to. Last but not the least, dito sa ating drip glider house, everything is doing really well. Naglagay pala ako ng extra flooring doon, kaso lang kinakalkal ng mga gliders and natutuwa silang paglaruan, kaya gulo-gulo ngayon yan. Yung mga sapin-sapin na nilalagay ko sa table ay pagising namin sa umaga, nasa floor na sila at kinukuha lang ng ating mga gliders. Hindi ko muna sila gagambalain sa ngayon, pero meron na akong update sa inyo. May isa dito na tingin ko buntis na siya. So I think magkakaroon tayo ng baby gliders really soon. Abangan talaga natin yan. So I think kayo lang muna yung update dito sa Drip by Vinci. I really appreciate your support. If meron pa kayong mga gustong content na makita dito sa Drip by Vinci, let me know in the comment section and kapag-isipan natin kung magagawa natin yan. Again, thank you so much for supporting Drip. I'll see you guys on the next one.